Kung hindi pa natapon ang tubig nitong air cooler, nako hindi ko pa talaga to lilinisan. Sobrang kalat na talaga dito sa may garahe kaya naglinis na muna ako. Maglalaba nga sana ako kaya lang hindi na ako nakapaglaba. Naglalaro nga yung pangalawa kong anak tapos etong air cooler pinaglalaruan. Sinasakayan ba naman tapos natumba. Ayun natapon yung tubig. Tapos yung tubig niya malansa na talaga yung amoy kaya sabi ko lilinisan ko na muna. Maglilinis na nga din ako dito sa may garahe at para naman makakilos ako ng maayos, inilabas ko na muna itong e-bike. Okay din naman na napakailaman ng pangalawa kong anak itong air cooler at ayun nalaman ko na mabaho na talaga yung laman nito. Matagal na din kasi namin tong hindi ginagamit, siguro isang buwan mahigit na din tapos may tubig nga pala ito na na-stuck na din at nakalimutan ko ngang i-drain. At ayun nga pagkabukas ko sobrang dumi na pala talaga. Nako maganda lang gamitin itong air cooler pero ang hirap pala nitong linisan, nakakapagod. Kailangan mo pa kasi talagang kalasin lahat bago mo malinisan yung pinakaloob. Bale binabadan ko na nga muna yung pinaka water tank tapos ito naglinis na ako at ayun nakalimutan ko na naman ilabas yung basura namin, hindi na naman nakuha. Lobat nga yung ginagamit kong pambrush dito sa may garahe kaya ginamit ko na nga muna itong pang CR. Tapos may pambrush talaga ako dito, pinapahanap ko sa panganay ko dahil hindi ko alam kung saan napalagay. Tapos eto nung makita niya, ito na yung ginamit ko. Sobrang putik na pala talaga nitong sahig at nag-iba-iba nga nung mabrush ko, lumiwanag na ulit at nakita na ulit yung pinaka-semento. Madalang lang kasi ako mag-brush dito dahil ang hirap kasi pag palaging basa, kaya doon lang talaga ako nagbabrush madalas sa may labahan ko. Okay lang naman basta walang pauli-uli at habang naglilinis nga ako, pinapabantayan ko sa panganay ko yung bunsuhan ko para naman makapaglinis ako ng maayos dito. Dahil napakahirap talaga maglinis kapag may pauli-uli tapos basa pa. Bale, ang ginagamit ko talagang panglinis ay dishwashing kaya gumagawa talaga ako ng madaming dishwashing dahil gamit na gamit ko talaga yun dito sa bahay. Hindi lang panghugas ng pinggan dahil minsan ginagamit din ng asawa ko panlinis ng motor tapos ayan panlinis dito sa sahig dahil ang ganda niya kasing ipanglinis. Mabula pa tapos nakakatanggal talaga siya ng dumi. Air cooler nga lang dapat ang lilinisan ko dahil maglalabas sana ako dahil Sabado nga ngayon. Kaya lang sobrang kalat talaga dito sa may garahe. Kaya naisipan ko na ngang linisan at sabi ko bukas na lang ako maglalaba. Dahil nakakapagod din naman kaya magkuskus tapos lahat yan kukuskusin mo pa. Medyo malawak din talaga tong nililinisan ko lalo na itong may garahe tapos dito pa sa may labahan. Tapos sobrang dami na din pala talagang lumot. Kaya electric brush talagang ginagamit kong pang brush dito dahil napakahirap naman talaga mag-brush kaya lang nalobat. Kaya tiis talaga ako sa pagbabrush ng mano-mano pero worth it din naman dahil luminis na dito sa may garahe. Pagkatapos ko nga maglinis sa may garahe, nagpahinga na muna ako dahil ang sakit kaya sa bewang. Tamang-tama din naman habang naglilinis ako kanina, dumating na yung binili kong bedsheet kaya ito makakapagpalit na ako ng bedsheet. Dito ako palaging bumibili kasi ang ganda talaga ng bedsheet nila. Bali Canadian cotton yan, makapal na din talaga tapos set na siya dahil may kasama na ding punda. Bali magkaibang design ang binili ko sa higaan naming mag-asawa, yung may mga aso-aso tapos dito naman sa higaan ng mga anak ko, yung princess ang design. Dalawang single bed ang nandito sa kwarto ng mga anak ko pero isa lang muna yung nilalagyan ko ng bedsheet dahil pinagpapatong ko lang naman yan.